Kapag tayo ay gagawa ng mahalagang desisyon sa buhay, napakahalagang dalhin natin ito sa mataimtim na dasal upang maunawaan ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating kagustuhan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay discern. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media. Para sama-sama po tayo na maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang kapiyastahan ng 2 mahalagang santo, si San Simon at San Judas, Saint Jude and Saint Simon. Ngayong araw din ito, kami ay lalakad tutungo sa Avila, Spain, na kung saan ito'y lugar ni Santa Teresa ng Avila. Mga kapatid, tayo ay gumagawa ng desisyon araw-araw. Gumagawa tayo ng mga pagpili at minsan yung pagpili ay sa pagitan ng masama at mabuti. Kapag sa pagitan ng masama at mabuti, napakahalaga na gumawa tayo ng desisyon. Pero kapag ang pagpipilian ay parehas na mabuti, napakahalaga nung tinatawag na discernment. We discern. Dahil yung decision making, madaling gawin yon. Kapag alam mong masama, bakit mo pa gagawin? Kung alam mong mabuti, bakit hindi mo dapat gawin? O bakit nag-aatubili kang gawin? Napakahalaga nung decision making, pero mas mahalaga yung discernment. We discern kasi madalas ang mga pinagpipilian natin ay sa pagitan kung ano ang mabuti. Ano yung mas mabuti o ano ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi ibig sabihin ito'y maganda o ito'y mabuti, ay kalooban na ng Diyos yun. Kaya nga napakahalaga that we discern well. Napakahalaga ng ginawa ng ating Panginoong Jesus dito sa ating gospel dahil bago siya pumili ng kanyang mga apostol, yung 12 apostol, imagine he has so many disciples. Hindi lang naman 12 yung disipulo niya. There was a mention of 72 disciples. Ibig sabihin, marami pa, not only 72. Meron pang mga kababaihan na sumunod sa kanya. Pero, kinakailangan niyang pumili ng 12 na tinawag niyang apostol. Kaya nga, the night before, siya ay nagdasal. Umakyat sa bundok na mag-isa at magdamag. Imagine, nag-vigil. Magdamag na nagdasal. Ano ba yung dasal? Sinasabi natin na prayer is communication, it's relationship with God. Kaya nga siya nakipag-niig, no, sa Ama. Of course, hindi lang sa Ama, of course, the Trinity. Dahil hindi naman mapaghihiwalay ang anak sa Ama at sa Espiritu Santo because they are the Trinity.
Kaya nga, itong decision na ito, no, na pumili ng 12 mula doon sa maraming alagad ni Jesus, ay desisyon ng Santissima Trinidad. It was not only the will of Jesus, it was not only the decision or the discernment of Jesus, but the Trinity. Kaya nga siya'y nagdasal. Bago niya piliin yung 12, siya'y nagdasal. Para bang nagkaroon ng meeting, no? The Trinity ay nag-usap. No? This is prayer for Jesus. Kasi napakahalaga ng gagawin niyang pagpili. Siguro ang tanong ninyo, nagkamali ba si Jesus kasi pinili niya si Judas Iscariote? Of course not. No? Lahat naman ay tinatawag ng Diyos, lahat ay pinili ng Diyos. No? Pero minsan, it's not actually yung pagkakamali ni Jesus, kundi ng taong pinili. Because we still have the freedom. Kami mga pare, pwede rin kaming magkamali. No? At maraming mga pare ang nagkakamali because of freedom, misuse or abuse of freedom. Tayong lahat, kahit kayo, tayong lahat ay pwedeng tumalikod sa Diyos dahil sa maling paggamit ng kalayaan. Kaya ngayong araw na ito ay binibigyang diin, no, yung kapiyastahan ni San Simon at San Judas na sila ay naging tapat kay Jesus sa kabila ng kanilang kahinaan, sa kabila ng kanilang kapintasan. Hanggang sa huli, sila ay nagsumikap na tumupad sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tayo rin sa pang-araw-araw nating buhay, napakahalaga that we learn how to discern. Discernment is choosing what is the will of God. Of course, knowing and then choosing the will of God. At paano natin masisigurado na ang ating ginagawa ay kalooban ng Diyos? Sa discernment, may kasama sa pagdidesisyon. Kasi yung decision making, kahit mag-isa tayo, pwede tayong mag-decide on our own. Pero when it comes to discernment, sabi ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Napakahalaga sa discernment yung 2 or 3 gathered in the name of Jesus. Ibig sabihin, itong 2 o 3 ay magdadasal. No? And in the context of prayer, pag-uusapan kung ano ang magandang gawin. At dapat magkaroon ng agreement that this is the will of God. Kaya napakahalaga ng discernment. Discernment is not only a personal quest, a personal decision. Hindi po. When it comes to discernment, katulad ni Jesus, hindi siya mag-isang nag-discern. Kasama niya ang Ama at ang Espiritu Santo. Kaya nga, mga kapatid, sana po, ganito rin yung matutunan natin sa buhay, that we learn how to discern. Kapag may mga major decisions na gagawin sa buhay, napakahalaga that we consult and we discern other people, yung pinagkakatiwalaan natin, o kaya yung spiritual director or spiritual guide natin or somebody na mature mag-isip. At doon sasabihin kung ano yung mga nais gawin, kung ano gustong gawin, kung ito may kalooban ng Diyos o hindi. Kaya nga mga kapatid, ngayong araw na ito, as we celebrate St. Jude and St. Simon, sila naging alagad ni Jesus, which means ang kanilang mga desisyon sa buhay is always united and coordinated with the Lord. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na matuto tayo na mag-discern sa ating buhay, especially when we are doing major decisions in life. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na makapagdesisyon ng ayon sa iyong kalooban. Makapag-discern lalong-lalo na sa mga major decisions na kinakailangan namin gawin sa buhay. Especially kung ito ay parehas na mabuti. Sana kami palaging tumalima sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.